Dalawang Sun God Nika. Throughout sa buong series nga ng kwento ng kahit anong anime ay lagi nga sa atin pinapakita na kung may kabutihan ay siya ding may kasamaan. Kahit nga sa Biblia ay may masama at mabuti na may Diyos na gumagawa ng kabutihan at may demonyo din na gumagawa ng paraan para hadlangan ang ginagawang kabutihan ng Diyos. Kaya sa video na ito ay ating tatalakayin kung totoo nga ba na dalawa ang Sun God Nika, may mabuti at may masama. Kamusta mga katropa, nagbabalik na naman tayo sa isa na namang panibagong video. Ngayon nga ay ating tatalakayin kung totoo nga ba na may dalawang version ng Sun God Nika. Sa chapter 1142 ay pinapakita nga dito ang lahat ng mga nightmare monster na pinakakinakatakutan daw ng mga bata mula sa Elbaf. Pinapakita nga dito ang mga kabilan sa nightmare monster. Ilan na nga dito ay ang Nidhogg Dragon Serpent. At ang ulap nga dito na para bang kamukha ni Zeus mula kay Big Mom na ngayon ay pagmamayari na ni Nami. Pero ang pinakakapansin-pansin nga dito ay bakit nandito ang Sun God Nika. Di ba pinaliwanag na sa atin sa chapter 1044? Ay pinaliwanag nga ng mga Gorosei na ang Gear 5 nga daw ni Luffy ay ang Legendary Warrior of Liberation. Na nagbibigay nga daw ng ngiti o saya sa kahit sinong tao na makakakita o makakasalamuha dito. Pero bakit sa chapter na ito ay pinaliwanag na ang mga nightmare monster daw na ito kabilan ng Sun God Nika ay nagbibigay daw ng matinding takot sa mga bata mula sa Elbaf? At isa pa dahil sa chapter 1130 kine-claim nga ni Loki na siya daw ang Sun God Nika na magbibigay ng katapusan sa buong mundo. Pero sa huli ay ni-reveal nga na hindi talaga si Loki ang pangalawang Sun God Nika. Dahil sa chapter 1170 ay ni-reveal na nga dito na ang Devil Fruit talaga ni Loki ay hindi Sun God Nika kundi ang Nidhogg. Pero anong point ni Oda Sensei mga katropa? Bakit pa niya pinipilit lagi sa atin ipakita ang evil version ng Sun God Nika? Alam nyo ba kung bakit? Dahil sa chapter 1180 nga ay finally, ni-reveal na sa atin ni Oda Sensei kung ano ang gusto niya iparating sa atin kung bakit niya ginagamit ang evil version ng Sun God Nika. Dahil pinakita nga sa chapter na ito na yung simula paglapag nga ni Imo, ay pinapakita nga dito na may tumutugtog nga na music na nanggagaling nga dito kay Imo. Familiar ba? Yes, tama kayo nang iniisip mga katropa dahil katulad nga ito ng Gear 5 ni Luffy kapag gagamitin niya ito. Ay may tumutugtog nga at ang tawag nga dito ay Drum of Liberation. Pero sa chapter nga na ito ay syempre hindi pa natin alam kung ano nga ba ang posibleng tunog ng nililikha nito katropa. At hindi nga din na-reveal sa chapter na ito hanggang ngayon kung ano nga ba ang tawag sa music na ito. Pero may napansin pa nga ako sa chapter na ito. Dahil habang tumutugtog nga ang music na nagmumula kay Imo ay kapansin-pansin nga sa maliit na panel na ito. Na bakit ang mga bahay ay pinapakita na nagbago na para bang nagkaroon ng sariling buhay ito. At habang nga din nagsimula na makipaglaban si Imo ay pinapakita talaga na parang kumakanta pa nga ang mga bahay na ito. At tila ba parang sinasabayan pa nga nila ang music o kanta na nagmumula nga dito kay Imo. So it means posibleng same lang ng abilidad ang Gear 5 ni Luffy at ang Devil Fruit ni Imo dahil ito na nga ang Prow-Eva na talagang same lang sila. Dahil alam naman natin na ang isa nga din sa abilidad ng Gear 5 ni Luffy ay kaya nga nito baguhin ang buong environment na sakop niya. Dahil kaya nga niya gawin itong rubber ang buong environment na mahahawakan niya. Same lang dito kay Imo mga katropa. Kaso nga lang ang pinagkaiba ay syempre sa lungat nga ang nagagawa ng Devil Fruit ni Imo dahil kaya nga nito gawin parang mga demonyo ang sakop niya. Pero ang pinakakatanungan ay totoo bang may dalawang Sun God Nika at ito nga ay may mabuti at may masama? Ang sagot ko nga dito katropa ay oo at hindi. Bakit? Oo, dahil sa chapter 1180 nga ay ni-reveal nga dito na talagang hindi nagkakalayo ang abilidad ng Sun God Nika at ang abilidad ng Devil Fruit ni Imo. Kaya posibleng talagang may dalawang Sun God Nika dahil sa mga posibleng dahilan. Isa na nga dito ay may dalawang God at ito nga ay ang Sun God at ang Moon God. Pero bakit ko nga ba nasabi ito? Simple lang katropa. Dahil sa dahilan nga na naaalala nyo pa ba na bago nga magsimula ang video na ito, ay nabanggit ko nga na same lang sa Biblia na may Diyos na gumagawa ng kabutihan at may demonyo din na gumagawa ng kasamaan. Ang gusto ko lang point dito ay pansin nyo ba kahit nga magkasalungat ang kabutihan at kasamaan, ay pansin nyo bang tanging ang dalawa lang na ito ang namumukod tanging meron ang mundo? Example na nga natin dito ay ang lapis at ang ballpen, di ba ang lapis nakakasulat at gayon din naman sa ballpen. Pero ang tanging pinagkaiba lang nila ay ang lapis kapag sinulat mo sa isang papel ay pwede mo pa mabura. At samantalang ang ballpen naman ay kapag pinansulat mo ito sa papel ay hindi mo na ito pwedeng burahin. Di ba? Ito lang ang gusto ko sa inyong iparating. Dahil bawat dito sa mundo ay may dalawang bagay lagi hindi lang kabutihan at kasamaan meron din namang. Example natin lalaki at babae walang bakla at tomboy na ginawa ang Diyos laging dalawa lang katropa. Kaya sa part na sagot ko na oo ay ang ibig ko lang sabihin ay may dalawa ding Diyos sa mundo ng One Piece at ito ang posibleng Moon God Nika at ang Sun God Nika.
Same lang sila ng abilidad pero tanging may pagkakaiba pa din silang dalawa. Ngayon dito naman tayo sa part na hindi, kaya ko naman nasagot na hindi ay dahil sa maaaring ang devil fruit ni Imo ay hindi talaga isang devil fruit, kundi isa mismong devil, gets nyo ba? Well, ipapaliwanag ko, nabanggit nga sa Biblia na ang mga demonyo nga ay kaya manggopya ng wangis ng iba pero hindi nila kayang kopyahin ang kapangyarihan ng Diyos. Yes mga katropa, gets nyo na ba? Kung hindi nyo pa din gets, ipapaliwanag ko pa ng mas maiigi. Maaaring kinopya nga ni Imo mga katropa ang abilidad nga ng devil fruit ni Joy Boy. Nagtagumpay naman siya makopya ito. Pero tanging may limitasyon ang kapangyarihan niya dahil oo sabihin na natin na kopya nga niya ang abilidad ng devil fruit ni Joy Boy which is ang sun god Nika. Pero ang problema hindi niya kayang kopyahin ang tunay na kapangyarihan ng devil fruit ni Joy Boy. Kaya siguro ito ang dahilan kung bakit takot o halos manginig si Imo. Kapag nakikita niya o nararamdaman niya ang kapangyarihan ng devil fruit ni Joy Boy dahil hindi nga niya kayang kopyahin ang full potential nito. Kasi kung nakopya niya ang kapangyarihan ng devil fruit ni Joy Boy, bakit pa siya nag-aaksaya ng oras? At bakit hindi niya pa tinapos agad si Luffy kahit first time pa lang nito na wake ang devil fruit na sun god Nika? So it means oo nakopya nga niya pero lahat ng bagay ay may limitasyon. Accept lang sa devil fruit ni Luffy dahil nagwa-work nga ang devil fruit niya tulong ng imagination at isa pa may influence pa ito ng god, ang sun god Nika. Kaya walang hanggan ang kapangyarihan ni Luffy na naka Gear 5 katropa. Pero siguro mga katropa dito muna ako magpapaalam, sana ay nagustuhan nyo ang maikling video na ito katropa. Maraming salamat mga katropa pero yun lang, peace out.